yan sa mga member ng ating married singing group. Kaya i-announce ko lang, kung kayo may tinatago, huwag niyo pong itago. Okay? At kayo po ay mapabilang sa atin pong married singing group. Baka si Sister Dory, may tinatago kang boses, Sister Dory. Pwede kang mapabilang dyan sa singing group na yan. Para maihandog nyo sa Diyos yung inyong tinig, yung inyong boses. Di po ba? Naalala ko si Annie Davis, isa po itong 17-year-old na singer. Pero hindi naman siya talaga singer na umaawit sa mga pubs o sa iba pang mga lugar, kundi talagang may tinig siya. Kaya lang, ay bata pa lang siya, tinuturuan na sila ng kanilang ama na si Richard Davis patungkol sa pagsamba sa Diyos. Kasi ang tatay niya ay choir sa isang Congregationalist church dyan po sa Wales. And then, noon pong nagkaroon ng revival sa Wales at ginamit si Evan Roberts upang ang mga tao ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Kahit yung mga umaatin na sa church ay hindi pa pala ligtas. Doon po yung epekto ng Wales revival ay yung mga churchgoers na katulad po natin. Akala natin save na tayo. Pag namatay tayo, pupunta tayo sa heaven. Pero hindi pala. Kasi na-realize nung mga taong iyon, yung kanila pong mga nagagawang pagkukulang sa Diyos at hindi nila nakita sa buhay nila yung evidence na sila nga ay pupunta sa langit. At pagkatapos niyan, ay itong dumaki na to sa church, sa gawain ng Congregationalist doon sa Wales, itong si Annie Davis, akala niya save na siya. Pero nung nagkaroon ng revival o pagbisita ng Diyos doon sa inaatinan niya, sinurrender niya ang buhay niya kay Christ. Tapos, narinig niya isang tinig na wala namang siya nakikitang tao na nagsalita sa kanya. At ang sabi sa kanya, hindi mo pa nabibigyan ako ng kaluwalhatian. Sabi daw niya, Lord, how can I give you all the glory? Use your talent for me. Gamitin mo yung angking mong talento kung meron ka. Ang naalala niya, may boses siya sa Panginoon. Tapos, sa isang body of Christ na gathering, sabihin ng body of Christ ay sama-samang pagsasama-sama ng mga mananampalataya, kung saan ay si Evan Roberts ang siyang naging guest speaker doon. Nilapitan siya ng isang pastor na nag-organisa. Pero unprepared po yun at sabi sa kanya, Annie Davis, please render a song for us. Di tahimik ang congregation, tumayo siya at inawit niya, Here is love, vast as the ocean. Yung awiting pong yun ang naging theme song ng Wales Revival noong 1904 hanggang 1906. At nang umaawit siya, nag-iiyakan lahat ng tao, nagpapatira pa. Kahit po ang mga bago pa lang, mga taong mga makasalanan, mga sugarol, mga lasinggero, ay talagang nagpapatira pa sila. At nagbunga po iyon, yung revival na yon, ng pagbabago sa society o lipunan ng Wales. Sapagkat wala na pong kasong nililitis ang hukom, kaya lahat ng mga korte sa Wales ay nagsara temporarily. So close ang lahat po ng mga tinatawag na courts at that time. And then, yung kulungan po ay wala na rin pong ikinulong kasi lahat po ay gustong pumunta sa mga evangelical churches, kaya wala po kasing kinukulong, kaya ang mga tao ay pinalaya at wala na rin pong pulis. So, sa makatuwid, pag meron po silang football o kaya lahat ng sinihan ay sarado dahil wala na pong gustong taong pumunta sa mga lugar na yon. Saan sila gustong pumunta? Sa gawain po ng Diyos. Yan po yung epekto ng revival. At ang ginamit sa revival, bagamat naka-feature si Evan Roberts, pero ang kinasangkapan ng Diyos sa revival ay yung pagre-render ng special number ng isang kabataan
And she's only 17 years old at that time, si Annie Davis. Na yung awit lang niya, kahit walang nagpipreach, walang nangangaral, ay tumatanggap na sa Panginoon. Nag-iiyakan na po ang mga tao. Halimbawa po, yung mga taong nasa mga pubs, ibig sabihin, inuman ng alak, lahat po sila ay iniimbitahan pumunta. Pag narinig nila yung awitin, "Here is love, vast as the ocean." Parang natutunaw ang puso nila at sila'y nagpapatira pa sa harapan ng Diyos. At ginamit ng Diyos yung tinig nung kabataang iyon. Kaya, tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba ay may magandang tinig? Bakit hindi mo ipagamit sa Diyos? Okay? Naintindihan niyo po? Yan. Naalala ko lang po ng nag-special number itong mga kapatiran po natin. Bagamat sila ay hindi na kabataan, pero ang puso nila ay kabataan pa sa Panginoon. Kaya yung mga may talent dyan, huwag niyo na pong itago. Sabi sa katabi mo, huwag mo nang itago kung anong meron ka. Amen. Amen. Ang team natin is Revival is here. Kaya nailapat ko yung testimony na yon na pinag-aaralan ko about Wales Revival. Hindi pa tayo tao. 1904 to 1906 yung Wales Revival. Hindi pastor ang ginamit yun. Ang ginamit doon ay isang worship leader naman na si Evan Roberts. At yung mga kabataan na kung saan po ay nag-aapoy sa larangan ng evangelism. Kaya yung buong Wales ay sinakop ng apoy ng ebanghelismo. At ang daming tao. At ang sabi ng mga historian, more than 100,000 ang na-save during the Wales Revival. Ngayon, ang paksa natin, because our theme is about revival, is revive us again. Amen? Yun ang ating topic, revive us again. Ngayon, pinag-uusapan natin ang patungkol sa revival at saka sa revive us again. Kailangan ma-define natin upang maintindihan ng katabi mo na nasa kaliwa mo at nasa kanan mo kung ano ang ibig sabihin ng revival o to revive. What is revival? Ang ugat na salitang pinanggalingan ng salitang revival ay revive. At ang ibig sabihin ng revive is to come back to life something that is dead. Muling mabuhay ang bagay na namatay. Kaya ang tawag ay revival or to revive. Para ba siyang resurrection o pagkabuhay? Ganun po. Yun po ang ibig sabihin ng revival. So pag pinag-usapan ng revival, pinag-uusapan natin ang patungkol sa mga patay. Tingnan mo ang iyong katabi. Mukhang patay ba ang katabi mo? Si Benji. Si Benji yan, ha? Brother Benji, ha? Kaya sabi ko, parang kilala ko mukha nito, eh. Si Brother Benji. Praise God. Thank you. Sino katabi mo? Yung fiancé mo? Siya pala. Okay. Welcome po kayo. Yung nasa kaliwa mo? Best friend. Praise God. Baka siya yung best man. Hindi naman. Best man. Okay. Pag best man kasi ginagawang best man. Okay. So, ngayon, mga kapatid, napag-usapan natin ang patungkol dito sa revival. Paano i-describe ang revival? Sabi ko nga, to come back to life something that is dead. May nakita kayong picture na yan, na pinag-pray ni Prophet Luca. At nasa ataol po yan. At pagkatapos po, yung tao ay bumangon mula sa ataol. Pero yan po ay naging controversial. Sapagkat may nagsasabi, yan ay Pinlano. Pinlano. Kahit po i-google nyo yan, Pinlano daw po yan para makahikayat ng maraming tao. Pero ganyan po ang nangyayari sa revival.
nasa kabaong na at nabuhay pa. Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang galing sa kabaong? Hindi naman. Hindi naman, di ba? Bagong ligo yan eh, di ba? Ngayon, it described natin sa 2 Kings chapter 3, verse 21. Dito mababasa ho natin na meron pong mga naglilibing na kung saan ay nang makita nila yung mga tulisan mula sa lugar ng Moab ay paparating. Yung ililibing nila, sa takot nila ay naithagis nila at gumulong at pumatungo doon sa kinalibingan ni Propeta Eliseo o Prophet Elisha. Nagkataon na si Prophet Elisha ay matagal-tagal nang namatay, kaya may mga buto-buto pa siya na nandoon sa libingan. At ang sabi ng Bible, when the dead man touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. So, nang dumikit yung katawan ng taong patay sa buto ni Propeta Eliseo, ang sabi ng Bible, na-revive. Ibig sabihin, nag-resurrect o nabuhay uli yung taong patay. And that's a miracle. Ganyan po ang ibig sabihin ng pinag-aaral nating revival. Sabi natin, revive us again. Sa Tagalog, buhayin mumuli kami. Buhayin mumuli kami. At sino-sino ang mga taong ito na nangangailangan ng pagkabuhay muli? Hindi tayo tatalakay sa literal na mga taong namatay na. Dahil hindi naman tayo mapapakinggan sa ating pangangaral. Okay? Ngayon, may dalawang uri ng tao na nangangailangan ng revival. Ano yung unang tao na kailangan nila ng revival? Ang unang tao ay ang mga taong hindi pa ligtas. The unsaved people needs revival. Yung mga taong hindi papasok sa langit, kailangan nila ng revival. At dito ay malalaman ninyo ano ang description o characteristics ng isang taong unsaved. Ng isang taong hindi pupunta sa heaven pag siya ay namatay. Una po, ang kanilang buhay ay patay sa paningin ng Diyos. They are spiritually dead. So yung mga taong unsaved ay sa paningin ng Diyos ay sila ay spiritually dead. At makikita natin ang aklat ng Ephesians chapter 2 verse 1 na kung saan ay sinasabi, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Ang sinusulatan dito ni Apostle Paul ay mga believers in Ephesus. So, yung salitang where, yun yung kanilang kalagayan bago po sila nakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. This verse introduces the concept that humanity, before encountering Jesus Christ, is in a state of spiritual death. Why? Because they have no Jesus Christ in their life. So, yung verse na yan ay pinaliliwanag kung bakit spiritually patay ang mga tao nung panahong yun ay dahil wala silang Kristo sa kanilang buhay. At pag pinag-usapan yung spiritually dead, hindi ibig sabihin wala na siyang hilinga, kundi paghihiwalay. Death means separation. That means the person is in the state of being separated from God and unable to save oneself. Hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Kaya nga po, iyan po ang mga taong patay spiritually. Pag sinabing patay spiritually, sa physical,
Pag tinignan mo, buhay. Gumagalaw, nagsasalita, humihinga, sumisinok-sinok pa. Di ho ba? Kumakain, naglalakad, nagtatrabaho, nag-aaral. Buhay siya physically. But, pag tinignan na siya ng Diyos, ang tingin sa kanya ng Diyos ay walking zombie. Yung zombie. Sino sa inyo nakapanood na ng mga zombie na palabas? Mga patay yun, pero naglalakad. Di po ba? Ganyan ang tingin ng Diyos sa mga taong wala pang Jesus Christ na nakatira sa kanilang mga puso. Sila ay tinatawag na spiritually dead. Kaya malibang si Kristo ay pumasok sa kanilang buong pagkatao, wala silang buhay. Ang sabi ni Jesus Christ sa 1:6 talatang 53, sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo kung di ninyo kakainin ang katawan ng Son of Man at kung di ninyo iinumin ang dugo niya, di kayo magkakaroon ng buhay. Ano yan? Literally, magiging cannibal po tayo? Nakakainin natin ang katawan ni Kristo at iinumin ang kanyang dugo? Hindi po. Ibig sabihin po nito, yung dugo at katawan ay tumutukoy sa buong pagkatao ng Panginoong Hesus. Malibang ito ay pumasok sa ating mga buhay, wala tayong buhay. Spiritually dead ang isang tao. Kaya pag si Jesus hindi pa tumira sa loob ng iyong puso, ikaw ay patay sa paningin ng Diyos. Bagamat gumagalaw ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, tumatawa ka, kumakain ka, at naglalaro ka, pero ikaw ay spiritually dead sa kanyang harapan. At ang ikalawang description ng isang taong unsaved na nangangailangan ng revival ng pagkabuhay muli ay patay siya spiritually dahil sa pamumuhay niya sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, pinagaharian ang buhay ng isang tao ng kasalanan, kaya sa paningin ng Diyos, siya ay patay. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1? As for you, you were dead in your transgressions and sins. Kayo ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So, yun po ang sinasabi. So, ang mga taong patay spiritually ay dahil ang kanilang buhay ay alipin ng kasalanan. Kaya pag ang buhay mo ay naaalipin ka sa paggawa ng kasalanan, patay ka sa paningin ng Diyos. Tingnan ho natin ang sinasabi ng Efeso 2, talatang 3. Actually, ganito tayong lahat noon. Yan ang sinabi. Yan ang kalagayan nating lahat noon sa sinusulatan ni Pablo na mga believers na ni Christ. Ibig sabihin, patay sila noon. Yung mga makasariling pagnanasa lang ang sinusunod natin. Ginagawa lang natin kung anong gustong gawin ng katawan at isip natin. Kung anong dinikta ng isip mo, gagawin mo. Kung anong dinikta ng physical desires mo, gagawin mo. Kaya sa natural nating pagkatao, pare-pareho lang tayong paparusahan ng matinding galit ng Diyos. So, yun po yung dinidescribe sa verse 1 kanina, na kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. At sinusunod ninyo ang ginagawa kung ano ang gustong gawin ng katawan at isip. Kaya, ang kasalanan, saan nakatira? Sa isip. Pag dinikta ka ng isip, gagawin mo ang isang bagay. Hindi ka makatanggi
Kasi dinidiktahan ka ng isipan. That is sin. Sin is a carnal mind. Ibig sabihin, ito ay makalamang isipan. At ano pa ang ikatlo na description ng isang unsaved people, bakit sila patay sa paningin ng Diyos? Ang ikatlo ay kontrolado ng evil spirit ang kanilang mga buhay. Hindi nakikita ang evil spirit. Hindi mo siya nakikita. At hindi mo alam na ang demonyo pala ay nasa loob na ng katawan mo. Ano ang sabi ng Efeso 2:2? Noong time na yun, yung masamang diskarte ng mundo ang sinunod ninyo. Sinunod nyo ang leader ng mga evil spirits. Sino yung leader ng mga evil spirits? Si Satanas. Siya ang nasusunod sa mundo ngayon. At kontrolado niya rin ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. So nakita ho natin, yun ang karakteristik o katangian ng unsaved people. Hindi lamang kontrolado siya ng kasalanan niya, kontrolado rin siya ng masamang espiritu sa kanyang buhay. Kaya nagtataka siguro yung magulang mo, ano ba nangyayari sa iyo? Bakit nagkakaganyan ka, anak? Di ba, may ganun. Dati mabait ka naman, bakit nagkaganyan ka? Hindi ko nga po alam, bakit yun. Pag hindi niya alam, dahil sa kasalanan, tumitira sa buhay niya. At ikalawa, dahil kinukontol siya ng masamang espiritu o ng diablo. At ikaapat na description ng unsaved people na nangangailangan ng revival ay patay sila spiritually dahil wala silang Holy Spirit sa buhay nila. Walang nakatira na Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay ikatlong persona sa Trinity. Siya ay Diyos. Siya ay Espiritu ng Diyos na pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, papasok ang Holy Spirit sa iyo. At ang katawan mo ay magiging templo ng Diyos. At yung Holy Spirit na yon may daladalang bunga. Isa dito ay pag-ibig. Kaya ang evidence na nakatira sa iyo ang Holy Spirit, matututo kang magmahal sa mga taong hindi kaibig-ibig mahalin. Matututo kang magpatawad. Mawawala ang pagiging suplado at suplada mo. Dati hindi ka palangiti, ngayon palangiwi. Hindi, palangiwi tuloy. Dati hindi ka palangiti, ngayon palangiti ka na. Amen? Ganun. Dati pag wala kang pakialam niya sa katabi mo, hindi mo tinatanong kung anong pangalan niyan kasi ganyan ka suplado ka o suplada ka. Ngayon, hindi ka mapakali, kailangan tanungin mo, ano pong pangalan niyo? Kilala mo na ba ang katabi mo? Kilala niyo kung sino yung katabi niyo? Ang tagal ninyo magkatabi, nagkakangitian pa kayo. Ngayon, hindi mo alam kung anong pangalan niyan. Tanungin mo siya. Kasi yan po'y, pag ang Holy Spirit nasa inyo, may bunga ng pag-ibig. At saka may bunga ng joy, kagalakan. Kagalakan. Pag nasa sa iyo ang Holy Spirit, hindi ka lagi nakasimangot. Huwag mong sabihin, natural na po kasi yan sa akin Yan na talaga ang bukha niya. No, pagka may Holy Spirit ka, mahayag sa iyo ang bunga ng Espiritu, may joy. Kaya kahit wala kang kausap, nakangiti ka mag-isa. Kaya akala ng iba may tama ka. Okay? Nakangiti ka, naglalakad ka mag-isa, akala may nginingitian ka, tinginan sila sa tinginan. Wala ka namang nginingitian.
Bakit? Kasi may kagalakan sa puso mo, and that is the fruit of the Holy Spirit. Oh. Manap ka na nakasimangot ngayon. Yan, di ka napangiti yung mga nakasimangot kanina, parang walang pera kanina eh. O, di mo, ngumiti na. Kaya nga po, ang tao may Holy Spirit, hindi mo mapagkakamalan kung walang pera. Dahil lagi nakangiti. Kahit malungkot na yan, nakangiti pa rin. Kahit ligalig siya, hindi mo mababanaagan sa mukha niya na naliligalig siya. Kasi may Holy Spirit. Kaya yung mga ligtas, may Holy Spirit, kahit anong daan ang problema niyan, nagagawa niyang ngumiti, pumalakpak, magpuri sa Diyos, magsayaw para sa Panginoon. Pero ang isang unsaved people, taong hindi paligtas, walang Holy Spirit sa kanila. Anong sabi ng unang Korinto 2, talatang 14? Pag wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi siya makakatanggap ng mga spiritual gifts. Kasi kalokohan lang to para sa kanila. Hindi nila ito naiintindihan kasi sa spiritual na paraan lang ito talagang naiintindihan. Nagunawaan niyo ko, kapatid? Yun ang una na nangangailangan ng revival. Sino yung nangangailangan ng revival? Mga taong unsaved people. Ang tanong, ikaw ba'y ligtas? Kung sakasakali man wag nawang mangyari, na may bulalakaw na biglang bumagsak, eksaktong paglabas mo ng simbahang ito, marami namang tatamaan, bumbunan mo pa ang tinamaan, patay ka. Ang tanong, saan kaya pupunta ang kaluluwa mo? Kung sinasabi mong, pastor, walang nakakaalam. Magbasa ka ng Bible at malalaman mo kung saan pupunta ang kaluluwa ng isang tao. Sapagkat, mababasa ho ninyo, kapatid, pag ikaw ay unsaved, ibig sabihin, pinagaharian ng Diyos, pinagaharian ng kasalanan ng buhay mo, at pinagaharian ni Satanas ang buhay mo, at wala kang Holy Spirit, tiyak, sa lugar ng kapahamakan ka, makakapunta. Kaya kailangan mo na mabuhay dahil patay ka sa paningin ng Diyos. At ang ikalawang uri ng tao na nangangailangan ng revival ay ang mga spiritually dead, born again believer. Sino mga born again dito? Taas ang kamay ng mga nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Mga tumanggap kay Jesus. Pwede pala na ikaw ay na-born again. Ibig sabihin ng na-born again, na isilang na muli. Tinanggap mo si Jesucristo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagkaroon ka ng Holy Spirit, kaya lang, ang naging kalagayan mo ay naging katulad ka ng unsaved people, spiritually dead. Naging patay ka sa paningin ng Diyos. Pwede ba yun? Na ang isang mananampalatayang buhay ay maging patay uli? Pwede po. Basahin natin ang Revelation chapter 3, verse 1. Ano ang sabi? Isulat mo para sa anghel ng church sa Sardis. Okay, ito ay church sa Sardis. Ibig sabihin, isusulat ang mensahe sa mga mananampalataya sa lugar ng Sardis na ngayon ay nasa bahagi ng Turkey. Ito ang sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak ng 7 stars. Alam ko ang ginagawa mo, sabi ng Diyos. Iniisip ng iba na buhay ka dahil Christian ka. Pero ang totoo, sabi ng Diyos, patay ka. Pwede pala
laman ka ng ganitong gawain, pero patay ka sa paningin ng Diyos. Nangangailangan ka ng revival. Hindi lamang mga unsaved people ang nangangailangan ng revival, kundi maging ang mga nasa church. Kasi ang mensahe ito sa Revelation chapter 3 ay nasa church sa Sardis. Parang nasa church sa Sampaloc, parang ganun. At pinapahatid ang mensahe, sabi ng Diyos, alam ko ang ginagawa mo. Walang nalilihim sa atin, lalo na tayong mga mananampalataya ni Christ. Walang nalilihim sa atin patungkol sa ginagawa natin, nakikita lahat yan ng Diyos. At ang sabi, iniisip ng iba na buhay ka. Siyempre, nakikita ng mga kapitbahay nyo, mga born again yan. Ayan, lumabas na ng bahay, pupunta na ng church yan. Buhay ka. Pero anong sabi ng Diyos? Ang totoo, patay ka. Bakit ang isang born-again believer ay nagiging patay sa paningin ng Diyos? Di ba buhay nga eh? May Christ na siya sa puso niya eh. Pero ang tanong, bakit pwede palang maging patay, parang ang kalagayan mo ay unsaved people in the eyes of God? Pwede pala na tayong mga mananampalataya, pwedeng yung tumutugtog, nagpapaawit dito, sumasayaw, at tayo pumapalakpak, at nagwawagayway pa ng kamay, ay maging patay sa paningin ng Diyos. Una, bakit ang isang born-again believer ay nagiging patay? Sino mga born again, taas uli ng kamay, mga nakakilala sa Panginoon? Ang tanong, paano ka maging patay sa paningin ng Diyos? Tignan natin ang aklat ng Revelation chapter 3. Pag ang buhay ng isang born again believer ay nababahiran ng hindi pagpapatuloy sa paglilingkod o pagpapagamit sa Diyos, siya ay patay sa paningin ng Diyos. Kailangan niya ng revival. Anong sabi ng Revelation chapter 3 verse 2? Kaya, sabi na sa mga believers sa church in Sardis, kaya gumising ka na. Palakasin mo kung ano pang meron ka bago yan tuluyang mamatay. Kasi nakita kong hindi pa perfect yung mga ginagawa mo ayon sa standard ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Bakit patay sa paningin ng Diyos ang mga mananampalataya sa Sardis? Kasi sabi, hindi consistent ang paglilingkod nila sa Diyos. Kulang. Laging kapos. Sa umpisa, aktibo, parang ningas kugon. Maapoy na nagpapagamit, then later on, tinatamad na at ayaw na. Gumi-give up na siya. Dati, nagsasayaw, ngayon, ayaw nang maging miyembro ng dance ministry. Anong tawag sa kanya ng Diyos? Hindi perfect ang iyong ginagawa sa akin. Kulang. Dahil hindi mo tinatapos ang iyong paglilingkod. Amen? So, anong sabi ng Diyos sa church sa Sardis? Patay ka sa paningin ko. Dati, tumutugtog, nagpapaawit, ngayon, ayaw na. Dati, nag-special number nung araw, ngayon pag sinabi mong special number ka, sa mga bata na yan, hindi na ako dyan. Ayaw na, tumigil na siya. Bakit? Patay na kasi siya sa harapan ng Diyos. Kailangan niya ng revival. Dati, aktibo every Sunday, nariyan katabi mo. Ngayon, yung dati mong katabi, hindi mo na makita kahit anino niya, ay hindi mo na makita. Dati naglilingkod, ngayon hindi na sila nagpapatuloy. Maaring ang Diyos nakakaalam bakit. Maaring masakit ang ipin. Maaring masakit ang ilong, masakit ang mata. Maaring masakit ang paa. Maaring masakit ang bulsa. Kung bakit hindi nakapagpapatuloy.
Pero alam ng Diyos ang tunay na dahilan. O tinatamad lang. Amen? Pagka ganun, ang sabi, nakita ko, sabi ng Diyos, hindi pa perpekto yung mga ginagawa mo ayon sa aking panuntunan. Hindi perfect. May kulang. Kapos. Dati kang nagpapagamit sa Diyos. Ngayon, ayaw mo na. Sabi mo, matanda ka na. Walang matanda at walang bata. Pantay-pantay tayong lahat sa pagpapagamit sa Panginoon. Amen? Kalabitin mo ang iyong katabi, sabi mo, buhay ka pa ba? At ang ikalawa, bakit ang isang born-again believer ay nagiging patay sa paningin ng Diyos pag ang kanyang buhay espiritual ay naaalipin na ng kasalanan at hindi niya na ito kayang talikuran pa. Kaya nagiging patay ang isang born-again Christian. Ano ang sabi ng Revelation chapter 3, verse 3 to 4? Ito continuation lang po ng binasa natin yan. Kanina sa verse 1, ang sabi, patay ka, bagamat ikaw ay sinasabing buhay, dahil born again ka, pero sabi ng Diyos, ang totoo lang, patay ka. Ang sabi ng verse 3 to 4, kaya tandaan mo ang mga tinuro ko sa iyo at narinig mo. Sundin mo ang mga yun at talikuran mo na ang mga kasalanan mo. Bakit patay? Sabi ng Diyos kasi hindi tinatalikuran ang kasalanan. Born again pero hanggang ngayon ay nabubuhay parang unbeliever. Nabubuhay bilang unsaved dahil alipin ng kasalanan ang kanyang buhay. Kaya patay. Hindi niya tinatalikuran. Pwedeng nakagawa ka ng kasalanan, pero mamaya-maya hingi mo ng tawad sa Diyos. Lord, sorry po. Tapos, hindi mo na siya gagawin. Amen? Kung nagawa mo man, hingi ka uli ng tawad kay Lord. Patatawarin ka naman eh. Sabi ng Diyos, pag gumingi ka ng tawad, patatawarin kita. Pero yung sinasabi dito na born again pero patay, yan yung taong nagkakasala ni ayaw humingi ng tawad sa Panginoon. At naisip niya, hindi na ako patatawarin ng Diyos kasi magtatampisaw na ako sa kasalanan. Mali po yun. Amen? Ano ang sabi ng verse 4? Continue nating basahin. Pero may ilan sa inyo dyan sa Sardis na hindi nila minantsahan ang damit nila. Maglalakad silang kasama ko, sabi ng Diyos, nakasuot ng puti kasi deserve nila yun. Kaya bakit sila naging patay sa paningin ng Diyos? Nadumhan ang puti nilang kasuotan. Tayo po, nang tayo, pag ang mga, ikaw nakakilala ka kay Jesus Christ, tinanggap mo si Yesu Cristo, bibihisan ka ng puting damit. Ito po yung katuwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos. Kaya lang, ang nangyari dito sa mga believers sa Sardis, namantsahan, naputikan yung kanilang damit. Ibig sabihin, may mga kasalanan silang nakumit na hindi nila hinihingi ng tawad sa Diyos. At wala silang interes na ito ay talikuran pa ang kasalanan sa buhay nila. Yakap-yakap talaga nila ang kasalanan. Ano mang kasalanan yan, mag-isip ka, magbigay ka ng halimbawa ng isang kasalanan at yung kasalanang naisip mo na yun, ayaw nilang bitawan. Mahal na mahal nila yung kasalanan yun. Kaya ang sabi ng Diyos, sila ay nagmantsa ng kanilang damit. Hindi basta-basta natatanggal ang mantsa. Amen po ba? Kahit ikalamansi mo pa yan. Pero ang dugo ni Jesus ay kayang magtanggal ng mantsa kung ang tao ay lalapit kay Kristo. At ang ikatlong description,
Pag ang isang born-again believer, bakit ang isang born-again believer nakakilala kay Christ ay nagiging patay sa paningin ng Diyos? Pag iniwan na niya ang unang pag-ibig niya sa Panginoon. Nawala na yung dating pagmamahal niya sa Panginoon. Siya po ay nagiging patay sa paningin ng Diyos. Revelation chapter 2 verse 1 and then continue natin sa verse 3 hanggang verse 4. Sa verse 1, isulat mo ito para sa anghel ng church sa Ephesus. Ephesus naman po kanina ay sa Sardis. Ito naman mga believers na nagtitipon sa Ephesus. Verse 3, alam kong nagtitiis ka at naghihirap para sa akin. Wow, grabe. Alam ng Diyos kung paano yung pagtitiis ginagawa ng kanyang mga believers. Siguro maraming pag-uusig, maraming problema, pero ang sabi ay nagtsatsaga sila. Bagamat nahihirapan, pero nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. At ang sabi, hindi ka sumuko. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Kahit na inuusig, sabi ng mga magulang, huwag ka nang maglilingkod sa Panginoon mong Diyos, pero hindi sila sumusuko. Kaya lang, may laban ang Diyos sa kanila. Bakit sila naging patay? Verse 4, pero ito ang ayaw ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal na gaya ng dati. Nung una mong nakilala ang Panginoon, grabe, first time mong na-meet si Jesus sa buhay mo, na-encounter siya, talagang mahal na mahal mo siya. Lord, I love you. Sinasabi mo pa, Lord, I love you. Lord, ikaw ang number 1 sa buhay ko. In love na in love ka kay Jesus. Pero, nung magka-boyfriend ka na, nung magka-girlfriend ka na, yung pag-ibig mo kay Jesus ay nabawasan at napunta sa iyong girlfriend o sa iyong boyfriend. Kaya ang sabi ni Jesucristo rito, ito ang ayaw ko sa iyo, hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Hindi po bawal ang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Parte yan ng buhay ng tao. Hindi rin bawal ang mag-asawa. Okay? Benji, at saka yung iyong fiancé. Hindi bawal ang mag-asawa. Kasi sila ikakasal sa October, no? October, kakusapin ko sila mamaya eh. So, mga kapatid, hindi po bawal ang mag-asawa. Ang bawal, pag yung pag-ibig mo kay Christ, nabawasan dahil mas minahal mo ang asawa mo kesa kay Jesus Christ. Mamamatay ka sa paningin ng Diyos. Dapat hindi nagkukulang, nababawasan ang pag-ibig mo sa Panginoon. Dapat mahal na mahal mo pa rin si Lord. Amen? Noong wala ka pang trabaho, sinasabi mo, Lord, I love you with all my heart. Magse-serve ako sa iyo. Ano man ang mangyari. Nagkaroon ka ng trabaho. Tapos ngayon, sinasabi sa iyo na makakilala mo, Brad, sis, tena, mag-serve tayo kay Lord. Pasensya na, marami akong trabaho. Maiintindihan naman ako ng Diyos. Nung una wala kang trabaho, you gave everything to Jesus. Pero ngayon na magkatrabaho ka, wala ka ng panahon para kay Jesus. Ibig sabihin, namatay ka sa paningin ng Diyos. Sapagkat hindi na katulad ang pagmamahal mo sa Kanya. Nang una kang na-in love kay Jesus. Amen? Nakakaintindihan ba tayo? Ngayon, paano kung hindi magbabago yung isang unsaved people
at yung spiritually dead, born-again Christian, paano kung hindi sila mag-change? Hindi sila mabago ang buhay nila. Ano ang mangyayari? Next slide natin. Sa tanong na, papaano kung hindi magbabago ang mga unsaved people at ikalawa, ang mga spiritually dead na born-again Christian? Ano ang mangyayari sa kanila? Kung hindi sila marirevive, hindi sila mabubuhay na muli. Number one, para sa mga unsaved people, kung hindi kayo mabubuhay muli, hindi nyo mararanasan ng revival, you will go to a place of torments in Hades or in Sheol. Pag namatay ka at hindi ka nakaranas ng revival kung ikaw ay hindi paligtas, ikaw ay kinakarakterize as a person na alipin ng kasalanan, alipin ng demonyo, at ano pa kapatid, wala kang Holy Spirit dahil wala pang Jesus sa puso mo, mapupunta ang kaluluwa mo sa lugar ng pagdurusa. Doon sa lugar ng Hades or Sheol. Anong sabi ng Psalm 9 verse 17? The wicked shall be turned into hell. Yung English word na hell, ang original niya ay sa Hebrew, Sheol. Sheol. Yun, Sheol, yun po. At ibig sabihin ng Sheol, ang ibig sabihin po niyan ay world of the dead. Sa Tagalog, daigdig ng mga patay. Yun po ang ibig sabihin niyan, daigdig ng mga patay. At yan po ay nasa ilalim ng lupa. Kaya pag namatay ang isang unsaved people, hindi siya na-revive, hindi siya nabuhay muli, ang kaluluwa niya ay pupunta sa ilalim ng lupa doon sa Sheol. At ang equivalent Greek niya ay Hades. At yung Sheol or Hades, o sa in other translation ay world of the dead, ay may dalawang compartment, may dalawang kulungan na pwedeng paglagyan sa isang taong namatay. Yung mga namatay na unsaved people, namatay siya, alipin ng demonyo ang buhay niya, namatay siya, alipin ng kasalanan, namatay siya na walang Holy Spirit sa buhay niya, pupunta sa lugar ng pagdurusa, doon sa lugar na pinuntahan ng binatang mayaman nang ito'y mamatay, ayon sa kwento ng Panginoong Hesus sa Lucas 16, talatang 22. Doon sa Lucas 16, talatang 22 ay sinasabi, namatay si Lazarus, yun pong beggar, yung pulubi, at namatay din ang binatang mayaman at nilibing. Yun ang sabi ng Luke 16:22. Pakita nga po natin, no, doon sa atin pong in charge, kasi hindi ko sinulat dyan. Lucas 16, talatang 2. Ayan, no, ang sabi, maliwanag sa dulo, the rich man also died and was buried. Nilibing. Amen? Ngayon, ano yung nilibing? Yung katawang lupa. Pero magugulat kayo, yung katawang lupa, nilibing sa lupa, pero pagdating ng verse 23 tayo, sis, in hell, ayan, yung binatang mayaman, bagamat nilibing ang katawan niya, 6 feet below the ground, siguro nag-iiyakan yung mga loved ones, habang binababa yung kanyang kabaong, pero yung kaluluwa ng binatang mayaman na inilibing ay napunta sa lugar ng hell. Sa Greek word naman yan ay Hades, katumbas ng Sheol. Ibig sabihin, world of the dead, daigdig ng mga patay. At doon sa daigdig ng mga patay, doon siya napunta sa lugar ng torments o lugar ng pagpapahirap. At itong binatang mayaman, conscious ang kaluluwa niya. Ang sabi, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side.
Nakita niya sa malayo si Abraham kasama si Lazarus. Thank you. Thank you, Brad. Ang sarap pala ito sa unahan, maganda ang hangin. Okay? Pagpapawisan ka talaga. Okay, wag na. Baka ubuhin ako dito. Okay? So, tingnan nyo inilibing yung binatang mayaman, pero conscious pa rin siya. Ano yung conscious niya? Yung kaluluwa niya, napunta doon sa isang compartment na ang tawag ay place of torment. At siya doon ay pinahihirapan. Verse 24, anong sabi? So he called to him, Father Abraham, sabi nung kaluluwa noong binatang mayaman, have pity on me, maawa ka sa akin. Send Lazarus to dip the tip of his finger. Isugo mo sa akin si Lazarus upang kanyang isawsaw yung dulo ng kanyang daliri sa tubig at ilagay niya sa aking dila para malang mapreskuhan ako. Dahil ako'y hirap na because I am in agony in this fire. So may apoy na pinuntahan ng kaluluwa. Kaya kung hindi ka lalapit sa Diyos, ganyan ang magiging kalagayan ng kaluluwa mo. Amen? At dito sa Psalm 9:17, balikan natin yung Psalm 9:17, ayan. Sino daw ang pupunta doon sa world of the dead na pahihirapan and all the nations, ibig sabihin all people, that forget God. Ang daming tao nakakalimot ngayon sa Diyos. Yan ang mga taong kailangan ng revival. Walang panahon. Pag linggo, nasaan yung iba? Nasa racetrack, nasa karerahan, iba nasa mall. Asan yung iba? Nasa bahay, naglilinis lang. Yung iba ay hanggang ngayon tulog pa, mamaya pang gising ng 2:00 ng hapon. Naghihintay si Lord sa iyo sa church. Nakalimutan ang Panginoon paglinggo. Kasi ang naalala, linggo araw ng pahinga ko yan. Maghapon akong nakatihaya, nakataas ang 2 paa at kumakain ng popcorn o ng mani. O kaya maghapon nagse-cellphone at nagko-computer. Walang panahon sa Diyos sapagkat ang sabi ng Bible, the wicked shall be turned into the world of the dead and all the nations that forget God. Kamayan mong katabi mo, sabi mo, buti na lang hindi mo nakalimutan si God. At nandito ka ngayon. Amen. Buti na lang. Buti na lang. Sige, sigaw mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi mo nakalimutan si God. Amen. Buti na lang si sister humabol. Naalala mo si Lord, no? Kaya humabol siya. Kaya habang ako nagpipils, nagulat ako, bumukas ang pintuan at pumasok si sister. Ikalawa, ano naman ang mangyayari sa mga spiritually dead, born-again believer pag hindi na-revive? Kasi sabi na Diyos, di ba, patay siya. Paano kung hindi siya nakaranas ng revival? Ano ang mangyayari sa spiritually dead, born-again Christian? Pwedeng mawala sa kanya yung napakagandang assignment na pinlano ng Diyos para gawin niya. Ang spiritually dead, born-again Christian might lose God's wonderful place of assignment for him. Merong gampanin, may tungkulin, may role na gagampanan ang bawat isang mananampalataya. Revelation chapter 2, verse 5. Basahin ho natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Repent.
Yes, kung hindi ka daw magsisisi, aalisin ko sa lugar niya ang iyong lampstand. Katulad nitong lampstand yan. No? Yung lampstand ay naglalarawan ng church, believers ng Panginoon. Aalisin niya sa lugar na yun, yung iyong kinalalagyan. Aalisin ka sa iyong kinalalagyan. You know, yung place na English, sa Greek word niya ay topos. Ibig sabihin, a place of assignment or a role in God's wonderful plan. Na ang plano ng Diyos sa iyo, gagamitin ka ng Panginoon, pwedeng payayamanin ka ni Lord, gagawin kang bilyonaryo para maging financial end time. Amen? Na supporter ng gawain ng Diyos. Gagamitin ka ni Lord para mapagwagian mo ang buong school, ang buong mga classmates mo, mga kaibigan mo. Pwede kang kasangkapanin ng Diyos. Kaya lang, pag nawala ang init ng unang pag-ibig mo sa Diyos, tatanggalin ka doon sa dapat na merong kang assignment o plano ng Diyos para sa iyo. Kaya hindi matutuloy yung magandang balak ng Diyos sa iyo. Yung place of assignment, yun yung magandang balak ng Diyos. Parang magulang mo, may magandang balak sa iyo ang nanay mo. Pag nag-aral kang maigi, ganyan ang plano niya sa iyo. Kaya lang, di ka nag-aral maigi. Kaya, hindi natuloy yung balak ng mother mo o ng parents mo sa iyo. May ganun, di ba? Oh. Ganyan din sa Diyos. Condition. Yung plano ng Lord ay kadalasan, condition yon, conditional. Okay? At ano pa ang ikalawa na pwedeng maranasan ng spiritually dead, born-again Christian? Pag hindi siya na-revive, pwedeng mawala ang kaligtasang tinanggap niya sa Diyos. Pwedeng mabura ang pangalan niya sa libro ng buhay. Nakasulat na Dory Ferrer. Ha? Nakasulat na Ray Ferrer. Nakasulat na Silvan Ferrer. Nakasulat na Ferdinand Bibaga. Nakasulat na, kapatid, Tintin, Maria Cristina Junio. Akala niyo ba hindi na pwedeng mabura yun? Pwede pang mabura. Anong sabi ng Revelation 3:5? Balikan natin yung church sa Sardis na sinasabi ng iba, buhay ka. Dahil born again Christian ka pero ang totoo, patay ka. Ang sabi rito, Revelation 3:5, yung mga magtatagumpay. Ibig sabihin, ma-overcome nila yung pagiging spiritually dead. Dadamitan sila ng puti at hindi ko buburahin ang pangalan nila sa libro ng buhay. Kung magtatagumpay siya, ibig sabihin, kung mararanasan niya ang revival, marirevive ang isang born-again Christian, hindi buburahin ang pangalan mo sa libro ng buhay. At sasabihin ko sa harap ng tatay ko, wika ni Kristo, at sa mga angels, na sila ay akin. Kung marirevive ka. Pero kung ayaw mo ng revival, buburahin yan ang pangalan mo. Mawawala ang kaligtasan mo. At mapupunta ka doon sa lugar na pupuntahan ng mga unsaved people. Yung pinuntahan ng binatang mayaman, na hirap siya at maraming apoy. Sabi niya, Amang Abraham, tulungan niyo ako. Samantalang yung binatang mayaman nakalibig na nga yun. Bakit ito at nag-iiyak doon sa lugar ng impyerno? Kaluluwa niya yun. Now, anong dapat kong gawin, Bishop Perdibaga? What to do to experience revival? Sabi mo katabi mo, makinig kang maigi ha. Gawin mo to. Huwag kang pipikit. Baka pagdilat mo, puro apoy na sa paligid mo. Okay? Number 1, magsisi ka. Sabi mo sa katabi mo, magsisi ka. Revelation 2 verse 5, isipin mo kung ano ka dati bago ka nahulog sa kasalanan. Magsisi ka at talikuran mo yung mga kasalanan mo. Ano ibig sabihin ng pagsisisi? Pagtalikod.
sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na magsisi, umiyak. Ayan, nagsisi na ako. Hindi yan ang pagsisisi. Ang pagsisisi, kahit hindi ka umiyak, magplano ka lang mula ngayon. Hindi ko na uulitin pa ang kasalanang nagawa ko. Mula ngayon, Lord, mula ngayon, hindi ko na uulitin pa ang kasalanang yan. Yan ang totoong pagsisisi. Hindi ka umiyak? Hindi napunit ang mukha mo? Nag-isip ka lang, nag-desisyon ka lang. Mula ngayon, ito na ang huli kong paggawa ng kasalanan yan. Yan ang tunay na repentance sa English. Amen? Tinatalikuran ang kasalanan. Sabi ng Revelation 3 verse 3, kaya tandaan mo ang mga tinuro sa iyo at narinig mo. Sundin mo ang mga yun at talikuran mo na ang mga kasalanan mo. Yun ang ibig sabihin ng magsisi. Tatalikuran mo na ang kasalanan mo. At ikalawa, ipahayag mo ang mga kasalanan mo. Yung una, yung magsisi, nagpaplano kang hindi mo na siya uulitin. Yung ikalawa naman ngayon, iko-confess mo, Panginoon, nagkasala po ako. Ano yung nagawa mo? Sabihin mo kay Lord. Huwag kang mahihiyang magsabi, Lord, nakakupit po ako sa nanay ko. Kumupit po ako. Ano ba nagawa? Lord, nakapagsinungaling po ako. Patawarin mo po ako. Yun po ang confession. Sinasabi kung ano yung uri ng sin na nagawa mo. Lord, nakapag-isip ako ng masama sa katabi ko. Akala ko mamamatay tao to katabi ko. Akala ko mandurukot, kaya yung bag nang tumayo sa akin, yung bag tagang kapit-kapit ko, baka mamaya manakawan ako nito. Mali ka ng iyong pag-iisip sa katabi mo, kasalanan yan. Mukhang rapist yung katabi ko, Lord. Kasalanan na naman yan. Nag-judge ka sa kapwa mo. Amen? Sasabihin mo kay Lord yon. Anong sabi ng unang 1:9? Pero kung kinokonfess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masamang ginawa natin. Ko-confess mo yon. Ikatlo, isuko mo ang buhay kay Kristo. Ano yung una? Magsisi. Ikalawa, i-confess mo. Ikatlo, isurrender mo. Lord, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Roma 6, talatang 13. I-present nyo ang sarili nyo sa Diyos kagaya ng mga binuhay mula sa kamatayan. At isurrender nyo sa Diyos ang buong pagkatao nyo para gamitin sa matuwid na gawain. So, sinusurrender sa Diyos ang sarili. Lord, mula ngayon, ino-offer ko sa iyo ang buhay ko. Gamitin mo po ako. Surrender mong kamay mo. Dati ang kamay na ito, Lord, ginagamit ko ito sa pagnanakaw, pangungupit. Ngayon, Lord, gamitin mo ito sa pagpipray sa mga may sakit. Yun ang pagsusurrender kay Lord. Dati ang bibig na ito, ginagamit ko sa pagmumura, pagsisinungaling. Ngayon, gamitin mo po sa pag-share ng inyong pong mabuting balita. Sinusuko mo ang buhay mo. Ganyan ang pagsusuko. Amen? Oh. Kaya anong kasunod? Ang kasunod ay, thank you, God bless you, revival is here. At ano ang ating topic? Revive us again. Amen? Ready ka na. Huwag kang papayag na hindi ka ma-revive ngayon ng Holy Spirit. Lumapit ka sa Diyos. Anong dapat gawin? Magsisi, i-confess ang kasalanan, at surrender. At ikaapat, magpa-thank you ka kay Lord.
Pag nagawa mo yon, magpasalamat ka sa Panginoon. Tumayo tayong lahat. Tawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Ipikit natin ang ating mga mata bago tayo umawit. Siyasatin natin, ano ba ang tunay mong kalagayan sa harapan ng Diyos? Ikaw ba'y buhay o patay? Batay sa iyong napakinggan na pamamahayag ng kanyang mga salita na ating mababasa lalo na sa pahayag 3 nang sabi, ikaw, sinasabi ng iba ay buhay, pero sa totoo lang, patay ka. Dahil hindi ko nakita na ang ginagawa mo sa Diyos ay perpekto. Maraming pagkukulang. Yan ang sabi ng Bible. Kaya talikuran mo ang iyong mga kasalanan. So ibig sabihin, ikalawa, may mga nagaharing kasalanan sa buhay mo. Bagamat ikaw ay born again Christian, pero still, you are captive of sin. Alipin ka pa rin ng kasalanan. Anong dapat mong gawin? Magsisi. I-confess ang kasalanan. At ikatlo ay ialay o ihandog mo o isurrender mo ang buhay mo kay Kristo. At ikaapat ay magpasalamat ka sa kabutihan niya sa buhay mo. Ngunit sa mga first-timer natin ngayon na dumalo, mga hindi pa nakatanggap sa Panginoong Yesus, wala pang Espiritu ng Diyos ang inyong buhay. Pinag-aharian pa ni Satanas ang inyong mga buhay at alipin pa kayo ng kasalanan. Anong dapat mong gawin? Kailangan mong magsisi. Kailangan mong i-confess ang kasalanan mo. Isa-isa. Lahat ng maalala mong kasalanang nagagawa mo, i-confess mo kay Jesus. Tatawag ka kay Jesus. Sa Kanya mo ipahayag yun. Hindi sa iba, kundi kay Jesus Christ lang. At ang sabi ng Bible, unang 1 talatang 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal ang Diyos na magpapatawad sa lahat nating mga kasalanan at maglilinis sa lahat nating mga kalikuan. Kaya sa iyong kapatid na paglapit sa Diyos, hindi mo alam ang buhay mo. Kung ito na pala yung huling sandali, nakatakda ka na palang
mawala sa mundong ibabaw at hindi mo nagawa itong bagay na napakinggan mo, napakalaking pagsisisi yan. Napakalaking panghihinayang. Lumapit ka sa Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya'y mapagpatawad. Siya'y nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa atin. Kung kaya't niloob niyang mapakinggan mo ang pamamahayag na ito ng kanyang mga salita. Dahil di niya ibig na ang sino man ay mapahamak, sapagkat nais niya lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sapagkat mahal ng Diyos ang buong sanlibutan. At sa iyo, kapatid, na pagpikit, hayaan mong mag-usap ang Diyos sa puso mo. Huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso. Alam ko, magwi-whisper ang Holy Spirit dyan sa heart mo. Kakausapin ka ng Panginoon. At ikaw na born-again Christian, ikaw na mananampalataya ni Christ, ikaw ang nakakaalam din ang tunay mong kalagayan. Alam mo kung spiritually dead ka na sa harapan ng Diyos. Hindi mo na siya mahal katulad ng dati. Dati grabe ang pagmamahal mo sa Panginoon. Ngayon nagbago na. Anong sabi ng Revelation 2 verse 4? Ikaw ay nag-iwan ng iyong unang pag-ibig. Magsisi ka. I-confess mo ang iyong mga kasalanan at isuko mo sa Panginoon ang iyong buhay. Tapat ang Diyos sa iyo. Huwag kang papayag na hindi ka ma-revive. Gusto ng Diyos yun, kaya nga siya ay nag-aakay sa atin na magsisi at mag-confess. He wants you to be revived. At ang magbibigay sa iyo ng revival, hindi tao, hindi pastor, hindi bishop. Ang Diyos mismo, siya magbibigay ng revival sa iyo. At pag nakita ng Diyos ang katapatan ng iyong puso, lalapit si Lord mismo sa iyo. Hindi mo siya nakikita pero lalapit siya sa iyo. At hihipuin niya ang puso mo. At ibabalik muli ang dating pagmamahal na nawala dyan sa puso mo para sa Panginoon. Yung mga first-timers, kailangan yung tanggapin si Jesus sa puso nyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong mga buhay. Kailangan nyo si Jesus sa buhay nyo. Importante siya sapagkat maliban ninyong kainin ang aking katawan at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay sa inyong mga sarili. So, tinatanggap si Jesus buong buo sa puso natin. Kaya yung mga first-timers, hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, dadalhin kayo rito ng mga taong nag-invite sa inyo. Sino yung mga dinala ninyo, ilapit niyo po sa harapan para ihandog natin sa Panginoon. Kung meron kayong mga inimbita, lapit lang po kayo, kayo mahiya. Kasi po, ipapanalangin po kayo. Dito, harap kayo dito sa akin. Ayan. Hindi po aksidente na kayo ay nakarating sa lugar na ito. Meron pong kumaladkad sa inyo. At yan ay ang Diyos. Siya ang kumakaladkad sa tao. Hindi nyo kayang lumapit sa Panginoon. Wala tayong puwersa. Wala tayong energy. Wala tayong power para lumapit sa Diyos. Kasi patay. Patay tayo eh. Patay kayo eh sa harapan ng Panginoon eh. Wala kayong buhay sa harapan niya. Kaya siya ang bumitbit sa inyo. Akala ninyo tao lang ang nag-anyaya sa inyo. Hindi. Ang Diyos yun. Para bigyan kayo ng buhay. Ikaw, Ulysses, Wesley, John, Christian, Frankie, wala po kayong nahulog. Si Hannah. O kayo po, mga first-timer kayo.
kailangan po ninyo si Jesus. Pag kayo po ay sumunod ng may katapatan sa prayer na ito, papasok si Jesus sa puso nyo at magkakaroon kayo ng buhay. Yun ang tinatawag na revival. Para kayong magigising. Sa ibang lingwahe ay magkakaroon ng spiritual awakening para kayong naliwanagan o nagising kayo sa matagal niyong pagkakatulog. Nagkaroon kayo ng interest sa spiritual niyong buhay. Dati walang interest tayo sa spiritual na buhay. Magkakaroon kayo ng interest sa mga bagay na pang-spiritual. Ang tawag doon ay revival, lalo na sa inyong mga first-timer. Sige, pumikit kayo. At sa inyong pagpikit na ito, ay isipin ninyo na ang Panginoong Yesus ay Diyos na mapagpatawad. At sabihin ninyo ang prayer na ito nang may malakas na tinig at may buong katapatan na hindi lang kayo sumusunod, kundi galing talaga sa puso nyo. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus. Sige, lakasan ho natin. Panginoong Jesus, sa umagang ito, marami pong salamat. Kinaladkad mo ako sa lugar na ito para mapakinggan ko ang iyong magandang balita. Panginoong Jesus, patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan. Banggitin niyo po yun isa-isa o nung maalala niyong kasalanan, saka tayo magpapatuloy. Sige po. Ano-ano yung mga kasalanang yun na naalala mo na nagagawa mo? Isa-isahin mo siya. Idetalye mo kung ano-ano yung mga kasalanang yun na nagawa mo. Kung tapos ka nang magsalita, taas mo lang ang iyong kanang kamay. Kung matapos mong sabihin lahat ng mga kasalanan mo sa Diyos, nakikinig si God sa iyo. Kahit walang tinig kaming naririnig, bumubulong-bulong ka lang, naririnig yan ng Diyos. Ano-ano ang mga kasalanang iyon na nagawa mo laban sa Diyos. Kung tapos ka nang magsalita, taas mo lang yung kanang kamay mo. Okay, meron ng isa na nagtapos na. Sige. Okay lang kung matagalan ka. Maaaring sa dami ng kasalanan na naalala po natin. Hindi ka na namin nahahatulan. Kasi ang ginagawa mo ay isang uri ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Muli, kung maalala mong tapos na lahat ng mga sinasabi mo, mga kasalanan, taas mo lang kanang kamay mo upang tayo ay makapagpatuloy sa prayer. Ayan. Sino pa? Dalawa na lang. Hinihintay natin. Si Julius at si Wesley. Okay, tapos na. Tapos na kayo. Sige, sumunod kayo sa prayer na ito. Panginoong Jesus, alam ko po, pinatawad mo na ako sa mga kasalanang sinabi ko sa iyo na mga nagawa ko. Hugasan mo po ako ng makapangyarihan yung dugo na nabuho sa krus. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, hindi ko na babalikan pa ang dati kong buhay bago ako pumasok sa loob ng sambahang ito. Panginoong Jesus,
tulungan mo po ako Tulungan mo po ako na makapagpatuloy. makapagpatuloy. Ito po ang aking panalangin. Ito po ang aking panalangin. Amen. Ako lang po ang magpipray para sa inyo. Dakilang amang makapangyarihan sa lahat, tinataas ko po sa iyo si Hannah, si Frankie, si Christian, si John, si Wesley, si Julius, na mga first-timers na nakasama po namin ngayong umaga. Lord, narinig po ninyo ang kanilang mga usal, kanilang mga prayers. Kawan nakababatid kung gaano katapat ang puso nila sa paglapit sa iyo. Gayunpaman, hinihiling ko po sa inyo, iligtas nga po ninyo ang kanilang mga kaluluwa. I-revive mo po sila. Bigyan mo po sila ng spiritual awakening. At sila nga po, O Diyos, ay makaranas ng pagbabago ng kanilang buhay. At muli, ibalik mo po sila sa gawaing ito para magpasimula ng paglilingkod sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Bumalik na kayo sa inyong mga upuan, mga first-timer. Ngayon, dako naman tayo sa mga born-again Christian na spiritually dead. Hindi pa tayo tapos. Tumikit tayong lahat. Alam ng Diyos ang tunay mong kalagayan. Wag mo nang ilihim pa. Address ito sa lahat ng mga spiritually dead, born-again believers. Kamusta ang paglilingkod mo sa Diyos? Yan ang tanong. Kamusta ang paglilingkod mo sa Diyos? Hindi ka ba nagkukulang sa paglilingkod mo sa Panginoon? Kasi dito sa Revelation chapter 3 na binasa natin, verse 3, ang sabi ng Diyos, kung bakit sinabing, bagamat kayo ay buhay, pero totoo, patay kayo dahil yung ginagawa ninyo para sa akin, sabi ng Diyos, ay hindi perpekto. Kulang. Hindi consistent ang paglilingkod niyo sa akin. Hindi kayo nagpapatuloy sa umpisa lang, tapos mananawa at nagbabago. Ibig sabihin, hindi pare-pareho yung nagiging paglilingkod sa Panginoon. Kaya nagiging patay sa harapan ng Diyos. At ang sumunod sa verse 4, sapagkat may mga kasalanang hindi ninyo kayang itakwil sa inyong buhay. Sabi sa church sa Sardis. Pakiawit nga yung patawad, Panginoon. Okay? At pwedeng i-close natin ang ating ilawan sandali para hindi naman nagkakatinginan tayo sa isa't isa. Yung ilaw dito sa baba. Hallelujah. Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan.
habang inaawit ang awiting yan. Ito ay isang challenge sa bawat isa sa inyo na mga kinikilalang born-again believer. Kung nakita mo sa sarili mo that you need revival, kailangan muli kang mabuhay. Ang sabi, magsisi ka, i-confess mo ang mga kasalanan mo at isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Dito mo gawin sa harapan ng altar. Ilapit mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos if you need revival. Dito ka lumapit sa Panginoon. Kaya magdidesisyon ka. Ito grace lang ni Lord sa iyo. Kung gagawin mo ito, hindi buburahin ng Diyos ang pangalan mo sa libro ng buhay. Ngunit kung hindi ka magsisisi at tatalikod sa kasalanan at magko-confess ng iyong mga kasalanan at hindi ka magsusuko ng iyong buhay, buburahin ang pangalan mo sa libro ng buhay. At pwedeng hindi ka magamit ng Diyos sa magandang plano't layunin niya sa buhay mo. Saan ka man nakatayo ngayon, kapatid? Lumapit ka rito sa harapan. Magdesisyon ka. Sapagkat grace lang ni Lord ito sa iyo. Hindi parati may gawain tayong ganitong pamamaraan. Ito ay biyaya lang ng Diyos sa iyo. Kaya, ang challenge ko sa iyo, humakbang ka patungo rito sa harapan. Ang sabi ng Revelation 3 verse 4, yung paglilingkod na ginagawa mo ay kulang. Sa umpisa lang naging mainit ka, pero later on, nawala ka ng interes sa pagpapagamit sa Panginoon. Ikaw ay patay, sabi ng Diyos. Hindi ako nagsasabi niyan. Yan ang sabi ng may hawak ng 7 kandelerong ginto at may hawak ng 7 stars. Walang iba kundi si Kristo. Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pa balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pa mabago, ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko, kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa. Ayaw ko nang umibig nang higit pa sa iyo. Nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito
alam kong di ayon sa'yo. Di ayon sa'yo. Patawad, Panginoon. Patawad, Gawin nating awit yan Panginoon, ng panalangin. sa bawat nagawa kong kasalanan. Ang sabi, kung hindi ka magsisisi, Pinagsisisihan ko ito na aalisin ko sa lugar niya ang iyong kandelero. di na muli. Yung magandang plano niya sa buhay mo, pwedeng mawala. Ang aking Ikaw din ang gumagawa ng kasaysayan ng buhay mo. Ikaw din ang nagpaplano ng pagkasira at pagkawasak ng buhay mo. asa Kung hindi ka magdidesisyon ng tama. ngunit ikaw ang nagbigay ka. Kaya ngayon pa lang, pagsisihan mo, talikuran mo ang kasalanang yang naghari sa buhay mo. At hingi mo ng tawad ang mga pagkukulang mo. Huwag magmatigas ang puso mo sa harapan ni God. Huwag mong isipin, ako lang ang nagsasalita. Si Perdi Baga na ngayon, walang kwenta yan. No. Holy Spirit ang nagsasalita sa harapan mo. Ginagamit lang ako. Huwag mong tignan ng taong nagsasalita dito na iniisip mo, tao lang yan, pinapatamaan lang niya ako. Huwag kang mag-isip ng ganyan, mali yan. Ang Holy Spirit ang nagsasalita sa iyo. Kung nire-reject mo yan, ang nire-reject mo hindi tao, kundi ang Diyos. Dahil ako'y nagpapagamit lang sa Holy Spirit. Binibigyan ka niya ng second chance. This is your second chance. Dahil grabe ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya hindi mo siya pwedeng sisihin sa araw ng paghuhukom. At sinabi mo na hindi ka naman kami in-encourage ng Diyos. No. Ito, nakatala ito sa kasaysayan ng aklat ng Diyos. Itong gawaing ito. Sa araw ng paghuhukom at ikaw ay nahatulan dahil sa pag-iwan ng una mong pag-ibig sa Diyos. Isa ito sa pwedeng ipakita sa video na nagkaroon ng gawain at nag-aaltar call ang pastor at ikaw ay nagmamatigas. Ipapakita yan sa araw na yun para wala kang maikatuwiran. Dahil mahal ka ng Diyos, kapatid. Kaya dyan sa kinatatayuan mo, kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Buksan mo ang iyong puso at sabi mo, Lord, I need revival. Lord, I need revival. We need revival in this church, Lord. Lord, we need revival. Revive us again, O God. Lord, nakikita niyo, napakaraming backslider sa amin sa church na to. Napakarami na nag-iwan ng unit ang unang pag-ibig sa'yo. Hindi ka na namin mahal katulad ng dati. Patawarin mo kami, Panginoon. Tinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. For the last time, patawad, Panginoon. Patawad, Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. sa bawat nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan Ang aking buhay noon. ang aking buhay noon. Wala itong
pag-asa pang mabago. Wala itong pag-asa pang mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay. Ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan. Pag-asa. Pag-asa at pagmamahal. Ayaw ko na umibig pa. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa. Ayoko nang umibig pa. Nang higit pa sa'yo. Nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito. Dinulot ng mundong ito. Alam ko Ayaw ko na umibig pa. Nang higit pa sa'yo. Ayaw ko nang umibig. Marahil may mga minahal ka ng higit pa sa Panginoong Yesus. May mga niyakap ka higit pa sa Panginoong Yesus. May mga bagay na pinag-imbutan ka higit pa sa Panginoong Yesus. Kaya sabihin mo yan. Ulitin natin, ayaw ko na umibig pa ng higit pa sa'yo. Ayaw ko na umibig pa ng higit pa sa'yo. Ng higit pa sa'yo. Ang dinulot ng mundong ito. Alam kong di ayaw. Mga babae lang ang aawit, ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa'yo. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito. Alam ko Mga kalalakihan, aawit, ayaw ko nang umibig pa. Ayaw ko na umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito. Alam kong di ayon sa lahat tayo sabay-sabay, ayaw ko nang umibig pa. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa'yo, O Diyos. higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito. Ang dinulot ng mundong ito. Alam kong di ayon sa'yo. Alam kong di ayon sa'yo. Praise and worship team lang ang aawit for the last time. Ayaw ko nang umibig pa. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito. Alam kong di ayon sa'yo. Yes, Abba Father, maraming pong salamat sa pagre-revive mo sa aming mga puso sa gabing ito, sa hapong ito o tanghaling ito. Salamat po sa iyong mga salita na ibinabasa amin upang ilahad ang katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan mo po, Abba Father, maging ang mga nanood at nakinig sa aming online na gawain ngayon ay itouch mo rin ang kanilang mga puso.
umabot ang spirit of revival sa lugar na kinabibilangan po nila, Panginoon. Tulungan mo po, Abba Father, na maranasan namin muli na ma-revive ang aming espiritu. Lord, revive us again so that your people may rejoice in you. Salamat po, Abba Father, at gamitin mo kami sa bansang ito, O Diyos. Maraming tao ang makalapit sa iyo, maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Basbasan mo ang bawat miyembro ng kongregasyon na nandito ngayon. I-bless mo po sila, pabahain mo po ng pagpapala ang kanilang mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang bawat isa ay sumigaw na! Amen! Amen! Praise the Lord! Okay?